hindi pala bangkay ng sabungero ang ilan. Grabing pasabog ito ni DOJ Secretary Remulla. Ang tanong, kaninong bangkay ang iba? Hindi lahat ng nawawalang sabungero ay sabungero na nasa ilalim ng Taal Lake. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Isang tahimik na umaga sa programa na Morning Matters. Ngunit sa araw na ito, isang matinding pasabog ng katotohanan ang naganap sa interview ni Gretchen Ho kay Justice Secretary Boying Remulla. Natuklasan na hindi lamang mga bangkay ng sabungero ang nasa ilalim ng lawa. Ngunit sabi ni Secretary Remulla, matagal-tagal pa bago ito tuluyang mabuo ang buong larawan. Sa ilalim ng tubig ng lawa ng Taal, natagpuan ng mga sako ng labi, tao at hayop. Ngunit sa bawat patak ng sedimentong hinuhukay, isang bagong misteryo ang bumabalot. Ang tanong, kanino ang mga bangkay na ito? Ayon sa kalihim, may mga isdang pangkomersyo sa lawa na nirentahan ng mga pribadong grupo. Isa sa kanila, ang kilalang Lucky 8. Ngunit bakit nila may mga krimeng inilibing sa mga fish pond na ito? Ika pa, ang fish pond ay nasa ilalim ng list ng ilang munisipyo sa paligid ng Taal at isa sa mga lessee ay isang kilalang personalidad. Hindi ito ordinaryong kontrata. Git niyo po itong fish pond lease, no? Sino po ang nagmamayari nitong fish pond? Ang may-ari kasi dyan, ang nabibigay ng lease sa fish pond ay mga munisipyo. Mga munisipyo na saklaw ng Taal Lake. So, iba-iba mga munisipyo yan, nangyari yan. Kasi ang isang fish pond lease, isang lessor dito, lessee ay isang kilala alam ni Totoy, yung holder ng lease. Isang fish pond na naging libingan, isang lugar kung saan ang lawa ay naging taguan ng hindi mapilang na lihim. Kamakailan, nanawagan ng DOJ sa mga pamilya na nawawala magbigay ng DNA samples, ngunit hindi lang mga sabungero ang pinaghihinalaang nandoon. Tanong pa ni Gretchen kung posible bang napagsama ang mga biktima ng extrajudicial killings at sabong. At sabi ni Remulla ay posible at ito ang kanilang tinitignan. Dalawang madilim na kwento, ang sabong at ang droga na tagpuan sa iisang lawa. Ito pong mga human remains at animal remains, how do we expect to find information? Kasi parang ang tagal na rin po kung 3 years na po nandun. Gretchen, we are calling on the families to give DNA samples. We're establishing a DNA bank among those who have missing relatives. And later on, we will have a separate team document many of those who disappeared during the drug war within the area, from Metro Manila to Region 4. Titingnan natin yung mga nawawala, mga ibang tao nawawala sa drug war, baka dito nag-i-intersect talaga ang lahat ng dapat hanapin na tao. Kasi nga, Gretchen, sinabi na nga natin na nagkaroon na nga ng intersection yung drug war at itong isabong deaths, yung mga nawawala. Yung drug war disappearances at yung isabong disappearances ay parang nag-intersect yan. Kaya may mga common players within the two sets of untimely deaths or untimely disappearances of these people. Isa sa mga pinanakakilabot na ang bawat pinapatay binabayaran ng kalahating milyong piso. May mga kontraktor, police asset at ilan sa kanila ay colonel at bahagi daw ng intelligence unit sa Calabarzon. There
there was a regular police protector na-identify namin. And that person is really suspected of the one running the show dito. He was based in Calabarzon at that time. And he was part of the intelligence operatives of Calabarzon for a long time. Kaya na-zero in na namin ito. He's a police colonel. He's a lieutenant colonel. Marami pera yan. Yung main contractor was getting 500,000 per person disposed of. Yung isang bawat tao pinapatay was being paid itong police contractor na to, 500,000 pesos. Pag nakapatay po? Pag nakapatay? Pag tinurn over yan at na-accomplish na yung gagawin nila, yun, pinabayaran sila. Hindi lang mga pulis, may mga politiko rin daw. May mga investors sa matataas na antas ng ating gobyerno. Well, some people have been have appeared in many footages that we have been getting. And some of them are involved in politics. And some are coming forward. Basta some are sending word that they were really investors and they were not involved in the day-to-day operation. Si Julie Patidongan, isang testigo o nagsiwalat ng mga galamay ng sistemang ito. Siya ang nagbigay daw ng testimonya tungkol sa kung sino ang nasa likod ng mga pagkakawala. Siya rin ang nagbigay ng video kung saan ang isa sa mga nawawala ay huling nakita sa kamay ng mga armadong lalaki. Pieces of evidence. Well, ang una-una dito na ba yung kung credible ang evidence, kung credible ang testimony, kung tama yung mga taong tinuturo. And we believe that Mr. Patidongan has revealed to us things we have to know about what happened then. Kasi alam mo naman, Gretchen, we were in the blank. We were lost in the beginning. Nagsimula kami nito, 2022 pa. We started looking at these cases at 2022. And we seem to be facing a blank wall each time. And we knew that we needed a testimony like this to be able to crack the case open. Kasi organized crime, this is not an ordinary case. This is a case of organized crime, doing the unmentionable and the dastardly act of killing people. Hindi ito katang-isip, may video, may pangalan, at may ebidensya. Ang tanong ay, kung hindi lang mga sabongero ang nasa ilalim ng lawa, totoo ba na sila ay mga biktima ng extrajudicial killings? Pakinggan pa natin sa Secretary Remulla. There are also other higher people involved here. I mean, it is believed that the senator and congressman could be involved. Well, some people have been have appeared in many footages that we have been getting, and some of them are involved in politics, and some are coming forward. Basta some are sending word that they were really investors and they were not involved in the day-to-day operation. Kapag dito pag-aralan, kasi nga, we have to be able to dig deeper into this controversy kasi ang involved dito tao. These are people with families, with wives, with children, with brothers and sisters. Dapat ito, we should do complete justice to them. Mga kaibigan, mga kapatid, matapos nating masaksihan ang madilim na kwento ng mga nawawalang sabongero, mga bangkay sa ilalim ng lawa, at mga taong nilamon ng kasakiman, hindi natin maiwasang itanong sa ating sarili, nasaan ang hustisya, nasaan ang Diyos sa gitna ng kadiliman. Mateo 10 verses 26 to 28. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di mahayag at walang lihim na di mabubunyag. Sa lahat ng pangyayaring kabuktutan, korupsyon, patayan, pagkawala, tila ba ang kasamaan ay nagtatagumpay, ngunit ipinapaalala sa atin sa salita ng ating Panginoon Diyos na walang lihim na mananatiling lihim. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Sa kanyang panahon, lahat ay mahayag. Ang mga nawawalang tinig ay maririnig muli. Ang mga sigaw ng mga naulila ay di malilimutan. Ang mga gumawa ng kasamaan, kahit gaano sila kataas, ay huhusgahan. Kaya ito ang tanong sa ating mga pagninilay. Ako ba'y nananatiling tapat kahit walang nakakita? Ako ba'y tumutugon sa tawag ng ating Panginoon Diyos na maging liwanag sa gitna ng kadiliman? Ako ba'y nananalig na ang katarungan ng ating Panginoon Diyos ay darating sa tamang panahon? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan, Ikaw ang aming sandigan. Panalahanan mo po kami na ang liwanag mo'y laging mas malakas kaysa sa dilim ng mundong ito. Bigyan niyo po kami ng lakas na manindigan pa sa tama kahit ito'y mag-isa, at sa mga pamilya ng mga nawawala,
yakapin mo sila ng iyong kapayapaan at pag-asa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at pakaingatan at salamat po sa inyo pong pagmamahal sa amin at salamat po sa inyo pong walang hanggang pag-ibig na siya pong nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na harapin ang mga kasamaan sa mundong ito. Salamat po sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami o aming Panginoong Diyos sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.